Dalawang beses kong pina-edit kay Alfie ang kanyang kwento sapagkat napakahaba. Parang nasa kanya lahat ng panahon sa mundo para magsulat. Paalala ulit sa mga nagbabalak mag-share ng kanilang mga kwento, 7,000 words ang ating maximum kahugot, okay? Napaka-complex, napaka-lawak ng kwentong ito mga kahugot. Hindi lang pagkakatagpo ng love, tadhana, kundi pag-maintain ng mga kaibigan, pamilya, pagtupad ng pangarap, at paghihigante. Pakinggan ang kwentong ito ni Alfie, hatid ng Kahugot TV, The Kahugot YouTube channel. Dear Kuya Bono, noong 2022 ko pa nalaman na nadawit pala ako at nagmistulang kontrabida pa sa isang kwentong binasa mo noong September 2021, yung kwento ni Ma'am Cristel. Mamang tawag ko sa kanya hindi lang dahil teacher na siya kundi dahil mataas talaga ang respeto ko sa kanya. Isa siya sa ilang babaeng personal kong kakilala na hinahangaan ko dahil sa napakaraming magagandang katangian niya. Kung napakinggan nyo na ang kwento niya, maaaring mahahangaan nyo rin siya talaga. Noong 2022 ay pangalawang balik ko na dito sa Israel. Kasama ko sa flat sina Felix at Norbin pero sabay silang nag-for good ng November 2023 kaya naiwan ako mag-isa dito. Sobra akong nanibago kasi masaya kami, magulo. Para kaming high school boys kung minsan na kung ano-ano lang ang pinaggagawa. Tapos bigla na lang ay wala na sila at nag-iisa na ako. Sabi ni Mrs. bumili daw ako ng mga second hand na libro at magbasa na lang ako. Mas okay daw yun sa mata ko kesa sa gadgets. May sakit na kasi ako sa mata, Kuya Bono. High school pa lang kasi ako ay babad na ako sa computer. Then college, nag-BSIT pa ako at ngayon, IT ang trabaho ko dito sa Rishon LeZion, isang syudad dito sa Israel. Pangalawang balik ko na dito at kapag natapos ko ang aking kontrata ngayon ay hindi na ako babalik dahil ilalaan ko na ang buong buhay ko sa aking pamilya. Yung eksena kung saan ako nadawit sa kwento ni Ma'am Cristel ay totoong totoo at sobrang linaw pa sa alaala ko. Bakit ko ba naman kasi makakalimutan si Cristel ang totoo, mahal ko na din siya noon. Hindi lang niya alam na kapag hindi siya nakatingin sa akin ay nakatingin ako sa kanya pero kapag titingin siya sa akin ay eksperto na ako sa pagbaling ng tingin ko sa iba para hindi niya isiping pinagmamasdan ko siya ng palihim. So nung hapong yun sa classroom namin na wala kaming teacher, nasa likod niya ako, nakaupo din. Nakita kong nagdo-drawing siya sa notebook niya. Puso, then ibon na magkaharap, tapos nung mag-lettering na siya ng mga pangalan ay tumayo ako sa likod niya. Una niyang nilettering ang pangalan niya, then pangalan ko. Kung sa ibang lalaki yon baka natuwa, kinilig. Ako ay kinilig din nung una pero bigla ding nalungkot. At yun ang dahilan kung bakit ako umiwas na lang kay Cristel. Umiwas ako kay Cristel dahil ayoko muna ng emotional problem. 16 lang ako noon pero may pinagdaanan na akong matinding emotional problem dahil kay Mila. Ka-age ko lang si Mila. Mas matanda pa nga siya sa akin ng 2 buwan. Maganda siya sa totoo lang. Crush ko rin siya since elementary pa kami kaso nga lang ay magkaibigan kami kaya hindi ko siya niligawan or hindi ako nagparamdam sa kanya.
Wala din sa 5 close friends namin ni Mila ang nakakaalam na may tinatago akong paghanga para sa kanya. Sa aming lugar, kami ang lagi magkakasama. Ang mga parents at guardians namin ay magkakaibigan. Guardians sabi ko kasi kami ni Chikoy ay wala nang magulang at nasa pangangalaga kami ni Tita Lu na best friend ng nasira naming tatang. Si Mila ay wala na ring ina at hindi niya nakilala ang ama niya. Ang kanyang ina ay nagbigti daw nung grade 5 siya at nakita pa mismo ni Mila ang pagbibigti ng ina niya. Galing daw siya ng school at pagbukas niya ng pinto ay siya namang pagsipa ng ina niya sa stool o upuan na tinutuntungan nito. Kaya ito lumambiti na nakatali ang leeg. Ginawa daw lahat ni Mila ang makakaya niya para isalba ang ina niya pero mahina siya. Tumakbo siya sa labas para humingi ng tulong pero pagbalik nila ng mga taong natawag niya ay huli na. Lawit na ang dila ng ina niya. Grade 6 ko na lang nakaklase si Mila kasi nag-transfer siya sa amin. Pero dapat that year ay high school na siya. Pero naghinto ng 1 taon dahil nagka-trauma siya sa pagkakasaksi niya sa pagpapatiwakal ng kanyang ina. Kasama sa 5 kong matatalik na kaibigan sina Doreen na pinsan ni Mila, magkasama sila sa bahay. Kasama din si Steph na kapitbahay ni Mila at Doreen at sina Carlo at Oreo ang 2 abe. May nag-iisang anak si Tita Lu pero special child siya, si Monmon. Ka-age siya ni Chikoy. Allen ang pangalan ni Chikoy, Kuya Bono, pero nakasanayan ko siyang tawagin ng Chikoy kasi bakla siya. Ang Chikoy ay pinaghalong atse at koya. Sa aming Kapampangan kasi, ang ate ay atse at ang kuya naman ay koya. Mayroon kaming kuya dati, si Kuya Rednar pero kasabay niyang namatay si tatang sa aksidente daw. Si Kuya Rednar ay kapatid lang namin sa ina. Ang ama niya ay Maranao na taga-Lanao sa Mindanao. Nasusundan niyo pa ba? Hinga muna kayo ng malalim at ang susunod na topic naman ay tungkol sa aming ina. Okay, fun facts na lang tungkol sa aming ina. Siya ay isang lagalag. Isa siyang Bisaya na tubong Iligan City. Nagkakilala sila ni Jopar sa Marawi, nagkaroon ng relasyon. Tapos dahil lagalag ang inay ay napadpad sa Maynila at doon pa lang niya nalamang buntis siya. Then nagkaroon siya ng matalik na kaibigan na taga Angeles City. Sa Angeles isinilang ni inay si Kuya Rednar. 9 years old si Kuya Rednar, nakilala niya ang gwapo, mabait, masipag na si Arnold. Siya ang aming tatang. Nagkaibigan sila, nagpakasal. Nabuntis ng 2 beses si inay. Una niyang isinilang si Allen, si Chikoy. After 3 years, ako naman. Then nagkalabuan na daw sina tatang at ninay. Daw kako dahil ang part na ito ay kwento lang nila. Nagkakagulo daw ang relasyon nila dahil kahit na engineer si tatang ay hindi naman yumayaman at nung makipagsosyo si tatang kay Tito Derek ay lalong nagalit si inay hanggang sa nakipaghiwalay ito kay tatang. Nagpasya si inay na umuwi na lamang ng Mindanao at natural isasama niya ang kanyang anak na si Rednar pero ayaw ni Rednar dahil sobra itong napalapit kay tatang. Minahal kasi ni tatang si Kuya Rednar na parang tunay niyang anak. Ang part na ito ay espekulasyon pa rin hanggang ngayon. Umasenso ang negosyo ni tatang at Tito Derek. At dahil sakim daw si Tito Derek ay nagplano ito na iligpit si tatang. At ang kwento, sumakay daw sa lumang pick-up ng construction si tatang at Kuya Rednar. Nag-hire daw ng mekaniko si Tito Derek upang gawing palyado ang preno ng pickup at naaksidente nga si tatang at Kuya Rednar. On the spot na namatay si tatang pero ang malaking tanong daw ay bakit nasa labas si Kuya Rednar?
8 metro mula sa unahan ng pickup. Ang espekulasyon, sinagasaan daw ng ibang sasakyan si Kuya Rednar para ito ay mamatay din. Ang aligasyon ay si Tito Derek ang utak ng lahat ng iyon para masolo niya ang business na si Tatang ang nagpasimula. Ang pangontra naman doon ay bakit tinulungan pa rin kami ni Tito Derek at asawa niyang si Tita Macy sa pamamagitan ni Tita Lou na kaibigan nilang dalawa ni Tatang. Malaki ang bahay ni Tito Derek sa Angeles City, 3 ang anak niya. Yung kambal ay matanda lang ng 1 taon kay Chikoy at yung babae ay ka-age ko lang. Pero hindi kami sa bahay niya tumira. Buhay pa si Ingkong noon, lola namin sa mother's side pero mahina na. Si Ingkong lang ang nag-iisang pamilya ni Tatang dahil siya ay solong anak lang din sa pagkadalaga ni Ingkong. Si Ingkong daw ang nagsabi kay Tita Lou na huwag kaming patirahin sa bahay ni Tito Derek dahil baka kami ni Chikoy ay manganib. Sa abogado kasi may parte kami ni Chikoy sa kita ng negosyo ni Tatang at Tito Derek sa pamamagitan ni Tita Lou na siyang aming guardian. Ipinakiusap daw ni Ingkong na ilayo niya si Chikoy kay Tito Derek dahil malaki ang duda ni Ingkong na si Kuya Rednar ay talagang tinarget din ni Tito Derek. At ang susunod, baka si Chikoy naman. Nung time na yon na grade 3 pa lang ako ay graduating na sa kursong criminology si Kuya Rednar. Makisig at matikas siyang lalaki, matapang, magaling sa bakbakan, at kapag nabuhay siya, magiging tinik siya sa lalamunan ng gahamang si Tito Derek. Ang takot ni Ingkong, baka paglaki ni Chikoy ay siya naman ang sisingil kay Tito Derek, kaya lang naging bading naman si Chikoy. Noong dapat sana'y magbibinatilyo na siya, naging dalaginding naman. At sabi daw ni Tita Lou ay hindi na kailangang ilayo si Chikoy dahil safe na siya. Hindi na siya threat kay Tito Derek. Pero natatandaan ko Kuya Bono nung maliliit pa kami ay hindi bakla si Chikoy. Lagi nga kaming nagbubuno noon wrestling. Malakas siya at maliksi. Pero simula nung pumanaw si Tatang at Kuya Rednar ay nagbago siya. Naging alanganin na, malamya at parang walang lakas. Noong ilibing sina Kuya Rednar at Tatang, inakbayan ako ni Chikoy at ang sabi, itatagalog ko na lang Kuya Bono para maintindihan yung lahat. Mula ngayon Alfie, tayong dalawa na lang. Pero huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan habang nandito ako. Walang pwedeng manakit sa'yo. Dadaan muna sila sa akin bago ka nila mahawakan. O diba? Di wow. Ayos na sana Kaso 2 buwan lang ang dumaan mula nung malibing sina Tatang at Kuya Rednar, nakalipistik na si Chikoy. Ngayon balik na tayo kay Mila. Bakasyon pa lang bago mag grade 6 ay nakukwento na ni Doreen na mayroon siyang dara o tita na nagbigti. At ang anak nito na ka-age lang namin ay kukunin ng inang niya at sa kanila natitira. Yon ay si Mila. Buwan ng Mayo dumating si Mila, ang pinsan niya ni Doreen at kaagad ay nagandahan ako sa kanya kahit na hindi siya ngumingit Malinis ang kanyang mukha. Nakatali sa likod niya ang mahabang buhok niya at ang 2 kamay niya laging nasa likod niya na parang nakaposas siya o yung ugali ng mga Chinese na magkadahop ang 2 kamay sa likod nila. Titingin-tingin lang si Mila noon. Kahit kinakausap ni na Steph, Carlo at Oreo, hindi siya sumasagot kahit na pare-pareho lang naman kami mga kapampangan ng salita. Sabi pa nga ni Oreo nung una,
Baka English speaking. Tapos in English niya, "Hi beautiful, my name is Oreo, I'm 12 years old." Sumabad ka agad si Steph na nagsabing, "And he is supot." Noon pa lang napangiti si Mila pero tinakpan niya ang bibig niya tsaka tumalikod pa. Tuwang-tuwa na kami noon dahil sa wakas na ay napangiti namin siya. At noon na rin nagsimulang matanggal ang pagkailang niya sa amin. Kaya lang habang nagtatagal na lagi namin kasama si Mila, may mga piling pagkakataon na bigla siyang nalulungkot at bigla na lang umiiyak. Yun yung mga pagkakataong nararamdaman niya ang hirap ng nakikitira lang sa tita niya at kapag ganon ay namimiss niya ang mama niya. Nalulungkot siya sa realization na parang nag-iisa na siya sa mundo. May isang araw pang malungkot siya. Si Steph ang kasama niya noon pero papunta talaga kami ni Carlo. Nadatnan namin silang nakaupo sa ilalim ng puno sa likod ng bahay ni Doreen. Nakatalikod sila at ang balak namin noon ay gulatin sila pero nung malaman naming umiiyak si Mila ay nagbago ang plano namin. Lalo na nung marinig namin si Mila na nagsabing, "Sana namatay na lang din ako para kasama ko na ang mami ko." Katatapos lang namin sa third year high school noon. Bakasyon at gaya ng dati sa baryo lang kami. Kaming mga lalaki ay busy sa basketball pero kapag wala kaming laro ay naroon kami sa dating bahay ni Steph. Dati ay maliit lang ang bahay ni Steph pero nagpagawa sila ng mas malaki at mas maganda sa tabi ng dating bahay nila. Hindi binaklas ang bubong ng dating bahay nila. Mga dingding lang ang tinanggal kaya't yung dating bahay nila ay naging tambayan namin at parang naging tanggapan nila ng mga bisita nila. Teacher namin ng elementary kami ang nanang ni Steph. Mag-isa lang siyang anak dahil delikado daw para kay Ma'am Marie ang magbuntis ulit. Mabait si Ma'am Marie, maging ang asawa nitong si Papa Atong. Simula nung mga bata pa kami ay mas gusto nilang dinadayo namin si Steph sa kanila kesa si Steph ang lalabas para makipaglaro sa kalsada o sa plaza ng barangay. Solong anak kasi si Steph kaya't ganoon na lamang kung pahalagahan at mahalin siya. Kaya naman naging spoiled siya at siya din ang pinakamasungit at pinakamataray sa mga babaeng kaibigan namin. Siya ang unang nang away kay Jackie nung bakasyon na yon kahit wala namang kasalanan si Jackie. Nagbakasyon lang ulit si Jackie sa amin noon dahil taga sa amin ang lola niya pero sila ay taga Bicol talaga. Grade 4 yata kami nung unang mag-Christmas vacation sa amin si Jackie kaya nakilala namin siya pero saglit lang siya noon. 1 linggo lang yata. At nung bumalik nga siya ay tapos na kami ng third year at dalaga na rin siya. Hindi lang basta dalaga kundi maganda at sexing dalaga. Matangkad kasi siya, halos kasing tangkad ko at maganda ang hubog ng katawan niya. 15 anyos lang din siya noon Kuya Bono pero malusog ang dibdib. At hindi ko itatanggi na kaagad ko siyang nakursunadahan at ang plano na rin kaagad namin noon ay pormahan siya. Uso na ang cellphone noon, yun yung panahon na naghahari ang mga dipindot pa lang. Pero wala pang cellphone si Jackie noon. Sabi ni Oreo na siyang kapitbahay ng lola ni Jackie, siya daw ang gagawa ng paraan. Then isang hapon nga nagaling kami ng plaza kung saan kami nag-ensayo ng basketball at gaya ng dati, papunta kami kina Steph para magpahinga at magmerienda. Nadaanan namin sina Jackie at ang pinsan niyang si Ate Cheska na paalis mula sa harap ng malaking tindahan. Bit-bit ang isang case ng soft drinks at isang supot na malaki na puno ng yelo. Automatic ay nag-alok kami ng tulong at ibinigay nga sa amin ni Carlo ang isang case na soft drinks at si Oreo naman ang nagbitbit ng isang supot na yelo. Birthday pala ng ingkong ni Jackie pero konti lang ang tao.
Inimbita kaming kumain ng kanilang handa kaya nakikain na rin kami pero noon ay kaagad naming nakilala kung anong klaseng babae si Jackie sa kanyang salita pa lang na kapag kayo nasa mga bahay nyo, sigurado hindi kayo ganyan kumain. Lalo ka na. Turo niya sa akin. Hindi na babawasan yung pansit mo. Oh. Galing pa kayo sa basketball niya na tsak gutom kayo pero kung kumain kayo, daig niyo pa ang prinsesa. Si Oreo na kumikero ang kaagad na nag-react sa sinabi ni Jackie. Ang ginawa niya ay nilimang subo lang niya ang pansit sa plato niya at lumulobo pa ang bibig nito nung sabihing, "Oo yan, masaya ka na?" Sabay-sabay kami nagtawanan noon at sa pagkakatitig ko sa magandang mukha ni Jackie habang tumatawa, ay lalo pang nadagdagan ang paghanga ko dahil may 2 dimples pala siya. Pagkatapos namin kumain ay naglabas si Ate Cheska ng Scrabble. Marunong naman ako maglaro nun kasi isa yon sa paboritong laro ni na Tita Lou at Chikoy. Alam ko yung basic pero hindi ako nakikilaro sa kanila kasi magagaling sila. Para kasi yun sa matatalino sa English eh. Pero chance kasi namin yun para makasama pa si Jackie kaya naglaro na rin kami. Magkakasama kaming 3 lalaki. Tulong-tulong kami sa pag-iisip ng words na mabubuo namin. Pero hirap kami kaya naging comedy ang aming laro. Tumira si Jackie noon ng word na loved, past tense ng love. Yung D niya na nasa dulo ay dinugtungan ko naman ng INKITA. Kaya pag binasa mo ay love din kita. Nagtawanan na kami noon pero nag-blush si Jackie at si Ate Cheska naman na may pagkataklesa ay, "Oy Alpong, crush mo si Jackie?" Kasabad-sabad naman ni Oreo, "Anong crush Ate Iska? Love nga diba? Ayun o." Noon ay nagkatitigan ang mga mata namin ni Jackie. Parang slow motion noon at may malamyos pang musika sa background. Noong palis na kami ay kinausap kami ni Ate Cheska na kung maaari, kinabukasan ng hapon ay pumunta ulit kami sa kanila dahil magpapatulong siya sa visual aids niya. Kumuha ng kursong pagka-teacher si Ate Cheska at noon ay nagsasummer siya. Kinabukasan nga ay hindi kami nag-practice ng basketball at mga bagong ligo pa kami nung magtungo kami kina Ate Cheska. Bagong ligo din noon si Jackie at naka-shorts pa siya ng maiksing kulay puti. Napakakinis ng hita niya, Kuya Bono. Sina Oreo ay naatasang magkayas ng kawayan na stick. Ako naman ay pinag-lettering ni Ate Cheska sa Manila paper at napakarami pala kaya't ginabi kami sa kanila. Doon na kami nagmerienda ng hapon, doon pa kami kumain ng hapunan dahil pasado 7:00 na ng gabi nung matapos kami sa visual aids ni Ate Cheska. Kinabukasan ng hapon, kina Steph naman sana kami pupunta pero sa daan ay nagulat kaming 3 dahil nakita naming nagsasabunutan sina Steph at Jackie. Binilisan namin ang tumakbo noon para awatin sila. Mag-isa lang kasi ni Jackie. 3 naman sila Steph, Mila at Doreen. Nag-alala ako bigla nung makita kong dumudugo ang gilid ng mukha ni Jackie kaya't napalakas ang paghila ko kay Steph. Pero binalingan niya ako. Hindi ko na paghandaan ang malakas na sampal niya at pagkatapos nun ay sininghalan ako ng ganito. "Ang kapal na mukha mo, Alfie. Huwag ka na ulit magpapakita sa amin. Sinusumpa ka namin." "Teka Steph, ano bang problema mo?" Bumalik siya, hawak niya sa kamay si Mila. "Mamili ka, yang babaeng yan o itong si Mila?" "Ha? Ba't kailangan kong mamili? Sinong mas mahal mo sa kanila?" Hindi ako sumagot, Kuya Bono, pero nung biglang umalis si Jackie ay sinundan ko siya. Narinig ko pa ang sigaw ni Steph pero hindi ko na pinansin. Si Jackie naman ay nagpasalamat sa akin sa pagtatanggol ko sa kanya. Tuloy kina Ate Cheska ulit ako nagstay nung hapong yun pero hindi ako komportable dahil ang mga abi kong sina Carlo at Oreo ay hindi ko kasama. Kina Steph sila nagpunta kaya naman pakiramdam ko noon ay binitray ko sila.
Kinaumagahan, nagulat ako dahil grabe ang pagyugyug sa akin ni Chikoy habang tulog pa ako. Naalimpungatan ako. Nakita ko si Chikoy sa tabi ng bed ko at si Tita Lu ay nakatayo at nakatitig sa akin. Napabangon ako. Anong nangyari? Gulat kong tanong. Lumingon muna si Chikoy kay Tita Lu. Tumango naman si Tita Lu kay Chikoy na parang tanda para bigkasin na ni Chikoy ang mga silitang, "Si Mila, nagbigti dahil sa'yo." Pero relax lang mga kahugot. Hindi namatay si Mila. Buti nakita agad siya ng tito niyang nakalambitin sa puno sa likod ng bahay nila. Sinugod sa ospital. Bakit nila nasabing ako ang dahilan ng pagbibigti niya? Mayroon siyang suicide note. At doon nga niya sinabing mahal na mahal daw niya ako at wala nang kwenta ang buhay niya kung iba naman pala ang mamahalin ko. Pinakiusapan ako ng tita niya, maging sina Tita Lu at Chikoy na lumapit ako kay Mila. Ipakita ko sa kanya na mahal ko siya at hindi ako magmamahal ng iba. Noong araw na yon ay wala na rin si Jackie sa amin. Nataranta ang parents ni Ate Cheska kaya't agad itong hinatid sa Bicol dahil siyempre sangkot siya sa istorya. Sinunod ko sina tita at madali lang para sa akin yun dahil gusto ko naman talaga si Mila. Napagtanto ko din na yung damdamin ko pala para kay Jackie ay libog lang dahil natimbang ko na mas masasaktan ako kung si Mila ang nawala sa akin. Ang hindi lang magandang dulot ng ginawa ni Mila ay nahiya na siya sa mga tao. Hindi na siya lumalabas ng bahay ng tita niya at hindi na rin siya pumasok ng school. Madali ako napatawad din na Mila at ang pinsan niyang si Doreen pero si Steph na spoiled brat kasi ang tagal bago nabalik ang amor niya sa akin. Mula noon Kuya Bono ay naging araw-araw kong obligasyon ng puntahan si Mila sa bahay nila. Kumustahin every single day. Hindi pwedeng lumagpas ang isang araw na hindi ko siya nakita at nakausap. At kapag nakita ko nang ngumiti si Mila, okay na ako. Pakiramdam ko, nagampanan ko na ng mahusay ang obligasyon ko. Pero may isang araw na dumaan si Carlo sa bahay. Galing daw siya kina Doreen at si Mila ay umiiyak na naman. Automatic akong kumilos noon para pumunta doon. Nakita ko nakabukas ang pinto ng kwarto ni Chikoy. Pumasok ako para kumuha ng anything na ibibigay ko kay Mila. Marami kasing nagre-regalo kay Chikoy ng mga cute na bagay-bagay at ang balak ko noon ay manika ang kukunin ko sa kwarto niya at ibibigay ko kay Mila. Kaya lang napansin ko ang koleksyon niya ng mga bato na maayos na nakalagay sa parang pinggan na kudrado at kulay itim. Ang mga bato na yon ay nakukuha niya sa mga beach na pinupuntahan nila. Napansin ko ang isang flat na bato, kasing laki ng piso na ang daming kulay. May yellow, blue, green at white. Pinulot ko at napansin ko na sa kabilang side pala nito ay purong gray. Pag binaliktad mo, makulay naman. Kinaskas ko pa ng daliri ko dahil akala ko nung una ay kinulayan lang ni Chikoy pero hindi pala. Yun ang binulsa ko pero siya namang pasok ni Chikoy sa kwarto niya at kaagad niya akong tinarayan. Napilitan akong ilabas ang binulsa kong bato pero nakiusap ako sa kanya na ibibigay ko yun kay Mila kasi sad na naman siya. Kinuha sa akin ni Chikoy ang bato. Napaka-sentimental daw ng batong yon sa kanya at mayroon itong mahalagang meaning.
Tinanong ko naman at matyaga niya itong pinaliwanag sa akin. Nagpasalamat ako dahil pagkatapos nun ay binigay niya sa akin ng bato at dinala ko naman kay Mila. Nadatnan ko silang magpinsan sa kubo nila sa harapan ng bahay nila. Yung kubo na binibili, pinuno nila ng mga halamang nakasabit. Pag upo ko ay nagpaalam si Doreen. Magluluto na daw siya kaya nagkasarilinan na kami ni Mila. Okay ka na? Tanong ko. Tumango siya at ngumiti. Tumabi ako sa kanya. Kinuha ko ang kamay niya, binukas ko ang palad niya at inilagay ko doon yung bato na gray lang ang nakikita. Ano to? Tanong niya. Ikaw to kapag malungkot ka, Mila. When everything for you feels like gray. Sabi ko pero kaagad niya akong tinama. Gray is color. Kaya mali yung feels like gray mo. Dapat when everything looks gray. Hindi, tama yun kasi yung feelings mong mahalaga sa akin, hindi yung nakikita mo. Let me finish, okay? So when everything feels gray, I want you to think of me. Sabi ko tsaka ko biniliktad ang bato at yung side naman na makulay ang nakikita. This is me. And this is what I want you to feel kapag naisip mo na ako. Lively and beautiful colors. Yellow for happiness, green for life, white for purity of my love, and blue is sadness and depression. Sabad niya, yung negative na meaning pero ang positive meaning ng blue ay loyalty, trust, and peace. Always trust in me because I will always be loyal to you. And with all this, I want you to have peace of mind. Galing ha, saan mo nakuha yan? Alin, yung bato o yung mga sinabi ko? Both? Both din. Both ano? Both. Kay Kuya Chikoy. Noong una, Kuya Bono, masaya ako sa ginagawa ko para kay Mila. Pero nung magtagal na, lalo na nung 4th year high school na ako at nagkakagusto na ako sa iba, kay Cristel nga, ay ramdam ko nahihirapan na akong gampanan ang obligasyong pinangakuan ko kay Mila at sa mga tita niya at sa tita ko. Ramdam ko noon na parang naboboring na ako at naiinis dahil bakit ko yung ginagawa? Bakit parang napakaaga yata ay natali na ako sa isang tao at wala na akong kalayaang magmahal ng iba? Kung sa kagandahan, mas malayong mas maganda si Mila kay Cristel. Mula nung hindi na siya lumalabas, naging napakaputi lalo niya. Ang kinis ng balat, yung buhok niya, mahabang malambot at makintab. Samantalang si Cristel noon ay sakto lang ang balat at medyo chubby pa nga. Kaya lang kahanga-hanga ang personalidad ni Cristel, Kuya Bono. Performer siya sa klase kahit na nagkakatulong lang siya para makapag-aral. Hindi siya mukhang mahirap. Maayos siyang magdala, mabango siya, malinis sa katawan kahit na lang siya. Ewan ko kung naramdaman niyang espesyal siya sa puso ko kahit wala akong ginagawa o sinasabi sa kanya. Bigla na lang kaming naging close hanggang sa nakakapag-confide na siya sa akin ng mga sikreto niya at mga pribadong kwento ng buhay niya. Dahil doon, Kuya Bono, ay lalo pang nahulog ang loob ko kay Cristel. Hanggang sa isang araw ngang wala kaming teacher, nasa loob kami ng classroom, nasa likod niya ako. Nakita kong nagdo-drawing siya sa notebook niya. Puso ang una niyang drawing, pagkatapos ay 2 magkaharap na ibon. Then nag-lettering na siya ng mga pangalan. Pangalan niya, then pangalan ko. Bagay na sa totoo lang nung una ay nagpasaya sa puso ko pero kaagad ko ring napagtanto na hindi pala ako pwedeng magmahal ng iba dahil may buhay na mawawala. Buhay ni Mila.
Hindi madali ang ginawa kong pag-iwas kay Cristel, lalo na nung malaman kong nasaktan siya sa ginawa kong paglayo sa kanya. Pinanindigan ko na lang Kuya Bono dahil naisip kong yun ang tama. Safe ang desisyon kong yun dahil ayoko ring ma-develop pang damdamin namin ni Cristel para sa isa't isa. Tapos hindi rin naman pala kami pwedeng magkaroon ng relasyon. Huling pagkikita namin ni Cristel ay sa simbahang malaki. Isang araw matapos ang graduation namin sa high school. Kasama ko si Chikoy noon. Palasimba kasi si Chikoy kahit na nilalait at binubuli siya. Baklang-bakla na kasi siya noon at minsan ay nagsabing kahit sa loob ng sambahan pa siya tumira ay hindi siya tatanggapin ng Diyos dahil bakla siya. Hindi pinapansin yun ni Chikoy. At kapag aalma ako sa nambubuli sa kanya, pinipigilan niya ako. Huwag ko raw pansinin ang mga bobong katulad nila. Noong araw na yun sa loob ng simbahan ay magkatapat lang halos ang inupuan namin sa inupuan ni na Cristel. At hindi ko maiwasang mapalingon lagi sa kanya habang kasalukuyan ng misa. Pero pagkatapos nun Kuya Bono ay hindi ko na ulit nakita si Cristel. Nangyari yung minsang magkasama kami ni Mila sa likod ng bahay ni Nadurin. Second year college na ako noon. Dalawa lang kami sa ilalim ng puno. Nagmimerienda kami kasi katatapos lang niya maglaba noon ng napakarami na naman. Noon ko pa gusto magsalita tungkol sa naging role ni Mila sa bahay ng tita niya. Wala na sigurong kukontra kapag sinabi kong naging katulong na siya kasi halos lahat ng gawain sa bahay ni Nadurin ay siya na ang gumagawa. At hindi siya nagrereklamo kahit hindi naman siya sinusweldohan. Gusto ko siyang tanungin noon, bakit niya yun ginagawa? Buti naman sana kung sinusweldohan siya. Gusto ko ring sabihin noon na nakalimutan na ng mga tao yung kwento tungkol sa pagbibigti niya pero bakit pinapaalipin pa rin niya ang sarili niya sa takot sa mga sasabihin ng tao sa kanya. Pero that time ay hindi ako nagsalita. Hindi ko siya tinanong dahil nakikita kong okay naman siya. Pero kung gusto ko lang noon ang hayagang makialam sa buhay niya, sasabihin kong mag-aral siya, umalis siya kina Doreen at isipin niya ang kinabukasan niya. That day, hindi ako nagsalita. Pero makaraan ng kulang isang taon, 18th birthday niya. Pero walang handa kundi cake lang na pinag-ambag-ambagan naming magkakaibigan. That time ay wala na si Doreen sa Pampanga dahil nasa Baguio siya. Doon siya nag-college at tumira sa tita nila. That day, kumakain kami ng cake at nakita kong pumatak ang luha ni Mila pero nakangiti. Si Steph ang unang nagsalita. Bes, okay ka lang? Alalang tanong niya kay Mila. Tumangot ako si Mila pero ako, binaba ko sa mesa ang platito ko at ang sabi ko, no, hindi ka okay. Napatitig siya sa mukha ko. Tingnan mo kami Mila. Lalo na yung pinsan mong si Doreen. Sa SLU nag-aaral. Pero ikaw, nandito ka lang. Nagsisilbi ng libre dito. Nagpapaalila ka sa kanila. Tumingin si Mila sa mukha ng lahat ng kasama ko bago nagsalita. Anong gusto mong gawin ko, Alfie? Isipin mo ang sarili mo. 18 ka na rin ngayon. Lumabas ka na. Harapin mo ang mundo mo. Pero ito na ang mundo ko. Ano? Ito? Pagkakatulong ng libre, ito ang mundo mo? Yumuko siya at hindi na ulit nagsalita. Pinatigil na rin ako ni Steph at sinabing, Alpo, masaya si Mila sa ginagawa niya. Masaya? Kayo ba, kung totoong kaibigan ang turing niyo sa kanya, masaya ba kayo sa buhay na meron siya dito? Hindi sila nakasagot, pero napag-isipan yata ni Mila ang sinabi ko. Makaraan ng 3 araw ay dinaanan ako ni Oreo. Lahat daw kami ay magkikita-kita kila Mila. Yun pala, magpapaalam na siya sa amin dahil dadalhin na siya sa isang tita niya sa Quezon Province at doon ay mag-aaral ulit siya. Hindi ko lang isinatinig kundi ipinadama ko sa kanya na masaya ako sa naging desisyon niya.
Nakangiti ako, maingay ako sa pagsasabing, masaya ako at sobrang excited sa magiging buhay mo sa Quezon, Mila. Best decision ever. I wish you all the best. Kaya lang, kaagad ko ring napansin na ako lang ang nakangiti at masaya. Silang lahat, si Steph, si Oreo, si Carlo, at maging si Shelly na bago naming tropa noon ay malungkot. Hindi ko rin inaasahan, Kuya Bono, na ang araw na yon ang simulan na rin ng pagkawatak-watak naming magkakaibigan. Nagkanya-kanya na kami. Well, ako lalo na kasi gustong-gusto ko ang course ko at bitin lagi ang oras ko sa pag-i-explore sa computer ko. Ang dami kong gustong matutunan kaya't school bahay na lang ako at wala na akong balita tungkol sa mga kaibigan ko. Well, nakikita ko sila sa labas kapag papasok o manggagaling ako ng school. Tinginan lang kami, kindatan, pero hindi ko na sila nakakasama. Hanggang sa nag-graduate ako ng college, Kuya Bono, wala akong jowa, walang love life. Dahil ang computer noon ang aking naging mundo. That time, Kuya Bono, ay nagtatrabaho na sa Maynila si Chikoy at madalang siyang umuwi kina Tita Lu. Pasko nang umuwi siya pero nag-away pa sila ni Tita dahil hindi na raw sinasanggunin ni Chikoy ang mga desisyon niya kay Tita Lu. Nag-aral pa ulit kasi noon si Chikoy. Ang sabi niya sa amin ay masteral daw ang kinukuha niya. Graduate siya ng BSBA sa Pampanga. Pero katatapos lang ng graduation niya ay nag-apply siya sa call center sa Maynila. Ayaw siyang payagan ni Tita Lu na mag-call center dahil unhealthy daw ang trabahong yun pero nagpilit pa rin siya. Sinabi pa ni Tita na ayaw lang daw ni Chikoy ang magpagupit, magmukhang lalaki para sa disenteng trabaho. Babaeng babae na kasi si Chikoy noon. Long hair, nagme-makeup, nagdadamit babae. Boyfriend daw niya si Kuya Joshua na pinsang buo ni Ate Cheska pero sa bayan nakatira. Since magtrabaho si Chikoy sa Maynila, dumalas ang pagpunta ni na Kuya Joshua sa bahay ni Tita Lu. Kasama niya lagi si Kuya Reynold. At pilit nilang inilalapit ang loob nila sa akin samantalang naaasiwa nga ako dahil ayoko magkajowa ng lalaki ang kuya ko. Kaya lang hindi ko rin naman mapintasan si Kuya Joshua dahil pulis siya. Matinong pulis, gwapo, matangkad, makisid at mabait silang dalawa ni Kuya Reynold. Si Kuya Reynold ay mukhang kawawa lang nung high school sila ni Chikoy. Wala siyang appeal, pangit, mapayat, lampa. Pero nung matapos ng criminology, umangas bigla. Tumibay, sumiga, at kapag nakikita kong nakasuot ng uniform niya, wag lang siyang ngingiti. Matatakot ka talaga sa kanya. Inspiring ang kwento ni Kuya Reynold kaya't sa totoo lang ay mas una akong naging malapit sa kanya kaysa kay Kuya Joshua. Nung graduate na ako, naghanap ako ng trabaho, sinasamahan pa ako minsan ni na Kuya Joshua. Nagtataka ako noon dahil para nila akong ginugwardyahan. Isang araw noon ay kumain kami ng tanghalian sa isang restaurant. Ang sabi ni Kuya Joshua, bakit kasi hindi ka na lang sa Maynila maghanap ng trabaho, Alfie? Ang sagot ko ay simple pero totoo. Ayokong lumayo kay Tita Lu dahil tunay na ina ang turing ko sa kanya. Sa loob ng 4 na taon bago ako nag-abroad dito sa Israel, Kuya Bono, ay nasa Pampanga lang ako. Nakatatlong trabaho ako doon. Nagtagal ako sa isang bangko dahil doon ay nagkaroon ako ng lihim na karelasyon. Lihim kasi bawal sa bangkong yun ang magkatrabahong magjowa kaya itago na lang natin siya sa pangalang Hana. Teller si Hana. Bagay sa kanya dahil maganda siya, maamo ang mukha, matamis ang tinig at friendly kung magsalita. Ako naman syempre nasa IT department. Maghapong nakatutok sa computer pero paglabas namin ay nagkikita kami ni Hana. Masaya kami, may mga nangyayari na sa amin. Kasal na lang ang kulang. Pero hindi pa kami handang lumantad dahil mahal niya ang trabaho niya. Ayaw niyang matanggal siya. Ako ang nagsabing aalis na ako ng bangko para maging malaya na kami para makapagpakasal na kami. Pero bago yun nangyari, Kuya Bono, ay biglang nagkagulo at nanganib
ang aming pamilya dahil sa kagagawan ni Chikoy. Anniversary pa namin ni Hana nung nagdaang araw pero hindi kami nakapag-date dahil marami siyang trabaho. Kinabukasan ng hapon, Sabado ay nakabihis na ako dahil susunduin ko si Hana sa kanila pero dumating bigla sina Kuya Joshua at Kuya Reynold at sinabing mag-impake daw ako. Luluwas daw kami ng Maynila. Pati si Tita Lu noon ay nagulat at naguluhan. Pero maayos na ipinaunawa sa amin ni Kuya Joshua ang sitwasyon. Kumikilos na po kasi si Sir Derek. Hindi na safe si Alfie dito, tita. Si Derek? Bakit? Takang tanong ni Tita Lu. Nag-file po ng kaso si attorney laban kay Sir Derek. Sinong attorney? Tanong ulit ni Tita Lu. Si attorney Allen po. Napakunot noo si Tita Lu. Ako naman ang nagsalita. Sinong attorney Allen? Si Chikoy mo. Sagot ni Kuya Reynold. Attorney? Nagtatakang sambit ko. Napaupo si Tita Lu. Pinunas ng kamay niya ang kanyang mukha. Pasaway na bata. Usal niya. Kaya pala nung nagdaang taon, may bumati sa akin ng congratulations. May pumasa daw sa bar exam. Hindi ko lang pinansin dahil wala naman akong kilalang nag-aaral para maging abogado. Sinikreto po ni Allen ang pag-aaral niya ng law. Ang sinabi po yata niya sa inyo ay nagmamasteral lang siya. Sabat ni Kuya Joshua. Teka Kuya Joshua, bakit niya kinasuhan si Tito Derek? At bakit kailangan ko magtago? Anniversary namin ng girlfriend ko. Dahil delikado ka, Alfie. Hindi mo napapansin, mula nung nasa Maynila na ang kuya mo, kami ang laging nandito dahil pinakausapan niya kami na bantayan ka. Bakit nga? Dahil ang akala mong mabait na Tito Derek mo ay demonyo. At ngayon gustong gumanti ng kuya mo, gusto niyang maningil sa pagkamatay ng tatang mo at Kuya Rednar mo, delikado ka rin kaya kailangan ka naming safety. Mas mahalaga ang buhay mo kaysa anniversary date na yan kaya sumama ka sa amin. Sadyang napakahaba pa talaga kahugot kaya pasensya na kailangan nating putulin pero huwag mag-alala sapagkat hindi magtatagal ang part 2 nito sapagkat nandyan na. Konting edit upload na lang at muli ninyong mapapakinggan ang part 2 ng kwentong ito ng kahugot nating si Alfie. Pasensya na lamang sa mga nabitin. Samantala sa ating mga shoutout sa nagdaang kwento dito sa Kahugot TV. Shoutout kay Boss Ames. Jose Lago, shout out to you. Stephen Gingab of Talag, Cabagan, Isabela, shout out to you. Daryl Boy Aquino of San Juan, Ilocos Sur. Shout out din kay Adelaida Remo of Taipo, Hong Kong. Pa-shoutout ko Bono yung family ko sa General Balao, Solana. Mention ko daw yung nanay ko na si Remelin Quaresma and anak ko na John Louis from Lin Sabado of Hong Kong. See you soon. Miss you all and I love you all. Rosa Limos, thank you. Daisylen Ferrer Bidanya, happy birthday December 23. Advance happy birthday to you, Daisylen. Rhea Kuyangan of Tukukan, Tinok, Ifugao, shout out to you. Shout out din or Merry Christmas to Remily Carpio of Hong Kong. Clarence Kumaid Gateb of Barlig, Mountain Province, shout out to you. Magandang oras sa family ko sa Rojas, Isabela at sa Gamu, Isabela. Pagbati mula kay Vanji Saldo ng Kuwait. Pa-shoutout po sa asawa ko na si Marvin Bailen at sa anak ko na si JR Bailen, Queen Marfa Bailen from Capo, Ilagan City, from Nympha Bailen. And Maring Leslie Cunanan, shoutout to you. Ganun din kay Eileen Kabakungan. Achilles Akio, salamat sa pakikinig lagi.
Rosita, shout out to you. Love Leia Mendoza, shout out to you. Brenda Ariola, Shisha Layog, salamat sa pakikinig. Shout out sa mga taga Sitio Caloocan, sa Linungan West, San Mateo, Isabela, lalo na kay Bilog. Balubar family ng Ilagan, Isabela, shout out sa inyong lahat. Wala kay Frances Balubar. Desilin Almazan of Saudi Arabia, shout out to you. Ganon din kay shout out kay Ate Mado, laging nakikinig, sabi ni Sarah ng Bisha, Saudi Arabia. And shout out sa lahat ng taga Magapit Lalo from Sheila of Singapore. Melanie Keha of Santa Ana, Cagayan, shout out to you. Yan na muna mga kahugot, ang tabayanan ng part 2 ng kwento ng kahugot nating si Alfie. Dito lang sa Kahugot TV, the Kahugot YouTube channel. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.